Okay, paglaganap ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas. O kung mapapansin ninyo, nasakop na nila yung buong Luzon. Noong kilalanin ang Maynila bilang sentro ng pamahalang Espanyol sa Pilipinas, lumawak ang kapangyarihan nito sa sibil at simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa. Dati kasi, pag hawak mo yung Maynila, malaking bagay yon kasi lahat ng kalakal, lahat ng nangyayari ay nauuna doon sa Maynila. Yun kasi yung pinaka-center ng ating Pilipinas. Kaya lahat ng kalakal mula sa ibang bansa, doon po dumadating lahat ng pagkain, inumin, sa Maynila po lahat nanggagaling. Lumawak mula Hilaga ng Luzon at sa kabuuan ng Visayas sa tulong ni Goiti at de Salcedo. Dahil po kay Goiti at kay Salcedo, kaya mabilis na lumawak yung nasasakop ng mga Espanyol dito sa ating bansa. Ipinatupad na laging magkasama ang kapangyarihan ng pamahalaan at simbahan. O, ngayon po, nung time na meron ng pamahalaan yung mga Espanyol dito sa Pilipinas, naging tandem na yung pamahalaan at saka simbahan. Noon, laging may malapit na simbahan sa munisipyo dahil ang pamahalaan ay tumutulong sa simbahan na palaganapin ang Kristyanismo. Dati kapag may simbahan, sa tabi nun merong munisipyo. Kapag may munisipyo, sa tabi nun may simbahan. Noong Agosto 20, 1572, namatay si Legazpi dahil sa sakit sa puso at ang pumalit kay Legazpi ay si Guido Lavizares. Tandaan nyo ha, si Guido Lavizares, siya po yung pangalawang gobernador general ng Pilipinas. Ipinagpatuloy po niya yung pananakop sa iba pang bahagi ng ating bansa. Ang grupo ng mga pari ay dumating sa bansa at mas naging masigasig na palaganapin at patatagin ang relihiyong Kristyanismo sa bansa. Sa tulong ng mga pari, mas napabilis yung pananakop ng mga Espanyol. Kasi yung mga Pilipino noon, once na nagpakita sa iyo ng kabutihan, tatanggapin mo ito ng buong puso. Yung unang dumating po, yung mga Agustino. Yung mga Agustino, sila yung nagpatayo ng San Agustin Church na matatagpuan sa Manila. Yung mga Franciscano. Kung nanonood kayo ng yung Maria Clara noon, yung sa GMA 10, yun, sila yung mga Franciscano na sila Padre Salvi. Yung mga Franciscano, itinuturing na mga masasama. Gusto nila sila lang yung nasusunod. Pangatlo, yung mga Jesuita o sa English, Jesuits. Pang-apat, Dominicano. At yung panlima naman po ay mga Recolentano. Ayan. Next. Ang pamayan ng kanilang tinatag ay pinapalibutan ng munisipyo para sa pamamahala sa pamahalaan, simbahan para sa mga pari, plaza, mga pamilihan at sementeryo. Ngayon, pag nagtatag sila nun ng pamayanan, andun na lahat sa isang paligid. Meron ng pamahalaan doon, o di kaya munisipyo, simbahan, plaza, pamilihan at saka sementeryo na sa isang lugar na lamang. Ngayon po, nasakop man nila yung Luzon at Visayas, yung Mindanao, hindi pa rin nagpasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Hindi nila agad-agad nasakop kasi nga, yung mga Mindanao na yan, hindi katulad natin na merong mga dato-dato, bawat lugar. Halimbawa, ay dito sa General Natividad, kunyari, merong 5 barangay. Doon kasi sa Mindanao, hindi po ganon. Meron silang isang sinusunod na tinatawag na sultan. Kaya hindi agad-agad na pumayag. Okay, yung Mindanao po mayroong relihiyong Islam na kung saan kilala po yung mga Muslim na matatapang. At yung paniniwala nila sa kanilang relihiyon ay matibay at hindi agad-agad nabubuwag. Ang mga katutubong nasa kabundukan din ay hindi nila nalupig o nasakop. Kasi nga, yung mga Espanyol na yan, hindi naman sanay na mamundok. O tatandaan nyo ha, yung mga Muslim at saka mga katutubo sa kabundukan, hindi agad-agad nasakop or nalupig ng mga Espanyol. Okay, ano ba yung mga dahilan kung bakit mabilis na nasakop ng mga Espanyol ang ating bansa? Una po, malapit ang Kristyanismo sa sinaunang paniniwala ng mga
katutubo at masigasig ang mga misyonero na ito ay ipalaganap sa mga katutubo. Okay, kung mapapansin nyo, yung mga Pilipino ay kilalang mag-anito o naniniwala sa mga inuukit sa mga kahoy. Kasi nga po, may kasimilarity sila ng Kristyanismo. Kaya sa ganon, madaling naakit, na-attract yung mga katutubong Pilipino sa relihiyong Kristyanismo o sa Katoliko. At magaling din at saka masisipag nun na magmisyon yung mga pari. Masipag silang ipalaganap yung kanilang relihiyon. Masipag silang mag-ikot-ikot. Pangalawa, walang sentralisadong pamamahala ang mga pulo. Hindi maayos yung kanilang pamamahala. Hindi katulad sa mga nasa Mindanao, yung mga Muslim. Kasi yung bawat barangay may kanya-kanyang pamamahala. Hindi sila nagkakaisa o walang isang sinusunod na pamahalaan. Pangatlo, namayani ang pansariling interes ng mga namumuno. Kasi nga po, maganda yung mga pangako ng mga Espanyol. Katulad na lamang yung si Lacandula, 'di ba, pinangakuan siya na hindi magbabayad ng buwis yung kanyang angkan. O isa po yun sa halimbawa ng pansariling interes. Sila lang yung nagbe-benefit habang yung mga nasasakupan nila hindi maganda yung nararanasan. Pang-apat, ang mga naging kaibigan ng mga Espanyol ay naging kakampi nila. Mapapansin nyo, di ba, si Raha si Katuna, tinulungan niya si Legazpi para sa ganon masakop nila yung Cebu. Tinalo nila si Raha Tupas. Tapos, pang-lima, ang mga katutubo ay wala pang ideya tungkol sa pagiging isang pulo. Hindi pa ganun kasibilisado, wala pa silang alam patungkol sa mga pulo, kaya sa ganun madali silang naaakit kapag may magandang salitang binibitawan sa kanila. Pang-anim, gumamit ng makabagong kagamitan ang mga Espanyol sa pakikipaglaban. Ayan, nung time po kasi na yan na dumating yung mga nananakop sa atin, ang ginagamit pa rin ng mga Pilipino noon, mga katutubong Pilipino, mga pana, mga sibat, habang yung mga Espanyol noon gumagamit na ng mga espada. Ano pa, panghuli, ang pagiging mahinahon, maayos na pakikipag-usap at palakaibigan ni Legazpi ay nakatulong. O, diba dati sinasabi nila na hindi sila nagpunta dito para makipag-away. Nagpunta sila para makipagkaibigan at protektahan yung mga katutubong Pilipino sa mga gustong manakop o makipag-away sa kanila. Kaya maraming katutubo yung naakit at pinaniwalaan nila na kakaibiganin lang sila ng mga Espanyol. Hindi nila alam, strategy yon ng mga Espanyol para sa ganun mahikayat sila. Okay, dyan po nagtatapos yung ating Aralin 3. Kung may tanong po, mag-chat po sa Messenger. Yan po yung mga nangyari kung bakit mabilis tayong nasakop at paano tayo nasakop ng mga Espanyol dito sa ating bansa.